Magandang araw, Healthy Pilipinas. Magandang araw, Soc Surgeon. Welcome sa Kapihan with the Media na hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health and Development Soc Surgeon at Philippine Information Agency Region 12. Sa ngalan ni DOH Regional Director Aristides Concepcion Pan at Philippine Information Agency Regional Director Fryan E. Abquilan, ako po si Aurea Marie Belhera, ang inyong host ngayong araw. Tayo po ay live na mapapanood sa official Facebook pages ng DOH-CHD at PIA Region 12, gayon din po sa provincial pages ng PIA, SOC Sargen, na kinabibilangan po ng South Cotabato, Sultan Kudarat, Sargen, Cotabato City, and Cotabato Province. Ngayong araw, Lunes, April 28, 2025, ating pag-uusapan ang tungkol sa blood donation. Upang lubos pong unawaan ang usaping ito, I am honored to welcome our guest today. We have Dr. Vina Fasinabao, Medical Officer 4 of DOH-CHD. Good morning po, Doc. Makakasama din po natin ang Donor Recruitment Officer ng Philippine Red Cross South Cotabato Chapter, Ma'am Shirley May Estante. Magandang araw po, Doc and Ma'am. Ang inyo pong pagbate sa ating mga viewers. So, good morning po. Magandang araw sa ating lahat, especially to our media partners this morning. So, this is a very timely topic po sa ating lahat. And we're very grateful po sa ating media partners as well as dito po sa atin sa CHD for giving us this platform po para mag-disseminate ng awareness as well as advocacy natin on blood donation. Yes. Hello, good morning everyone. First of all, Philippine Red Cross South Cotabato Chapter would like to thank the DOH-CHD SOC Surgeon for inviting us over here. And also, salamat din po sa ating mga media partners. Welcome din po kayo to ask questions later. So, good morning po. Alright, let's start po, no? To give our viewers an overview po, ano po ba yung blood donation at ano po ang kahalagahan nito sa ating mga mamamayan? Yes po. So, blood donation, it's a very important advocacy. Alam naman po natin, no, ang dugo is ang lifeline natin. So, lahat ng tao, we need blood to sustain our life. Kaya po, it's very important na um, we donate our blood. First of all, unang-una sa lahat, it's very important kasi this is a life-saving measure. So yung mga pasyente po natin or yung mga taong nangangailangan ng dugo, so sila po yung mga umaasa sa atin sa ating mga blood donations. And secondly, we disseminate this advocacy on blood donation program as support po sa ating blood services network. For us, para po sa atin mga blood donors na mapaabot yung mga dinodonate nating blood products sa mga nangangailangan, we need to have a sustainable na blood services network so that yung mga dinodonate natin na blood, it's of quality and napapaabot natin sa mga nangangailangan nito sa in our blood service facilities, in our hospitals, as well as in other facilities natin. Not only in the region, but in the whole Philippines na po. Doc, you have mentioned the blood services na mga um, offices na pwede nating lapitan. Recently, we have established here in the region the first Regional Blood Council, RBC. Can you explain po, Doc, ano po ang kahalagahan nito na meron tayong RBC dito sa ating rehiyon? Yes po. Actually, the Regional Blood Council, it was organized in 2024, just last year lang po. Kasi the different government agencies and non-government agencies po natin dito sa region, they have recognized kung gaano po kaimportante itong advocacy natin on blood donation. So, we want to involve everyone, our communities through mga mobile blood donations, also our non-government agencies and government agencies dito sa advocacy. So basically po, ang Regional Blood Council, ang goal nito is to disseminate
the advocacy of blood donation, and para din po aligned yung ating mga pag-conduct ng mga advocacies natin for the different agencies and institutions na kabilang po sa Regional Blood Council. So for this year, actually, yun nga po, we had our first meeting of the Regional Blood Council just last March. So we are still in the process of institutionalizing that council, but in the future, it's our hope na once it is fully institutionalized at fully organized na po, it will help strengthen po yung ating program. Alright, thank you po, Doc. So balikan lang po natin, Doc. Sino-sino po ba ang pwedeng makapag-donate ng dugo? For blood donation, actually po kahit sino po yung pwedeng makapag-donate ng dugo, provided po na they have undergone the screening as well as the proper assessment po na kinakandak po ng ating mga blood donation teams, mga blood donor teams po natin. I think po mas masasagot ito ni Ma'am Sheila. Oo, yung mga kung ano yung mga binibigay, sino yung mga qualified to donate ng dugo. Opo. Actually, lahat po pwedeng mag-donate ng dugo. Although may mga criteria po tayo na kailangang sundin. Like for example po sa ating weight, it should be 50 kilograms and above. And kino-consider din po natin yung blood pressure ng ating blood donors and ang hemoglobin po nila, chine-check din po natin para malaman if they are fit to donate blood. And it is also important din po na meron tayong medical officer na nag-a-assess ng donor if they are really fit to donate blood kasi nga po, yun nga, nag-undergo sila ng steps. So, even na-interview na po sila ng ating mga registered medical technologists or registered nurse natin, they will still pass through the medical officer who has the final say kung pwede pong mag-donate ng blood. For those naman po na hindi qualified, they can be temporarily deferred. Ibig sabihin, pansamantalang i-delay natin yung blood donation nila kasi nga hindi sila nakapasa sa one of the criterias or meron din po namang permanently deferred. Doc, ma'am, when it comes po sa ilang beses po ba pwede tayong makapag-donate ng dugo? Meron po ba tayong limit when it comes sa pagdo-donate po ng dugo? Para po sa ating mga viewers na maintindihan po nila. Opo. Ang tao po pwedeng mag-donate ng dugo hanggang 4 na beses sa loob ng isang taon. So, ibig sabihin, pwede po tayong mag-donate every 3 months po. Quarterly, pwede nyo rin sabihin Quarterly, pwede quarterly. po Opo. talagang mag-donate. So what happens po to the blood after po na nag-donate yung isang tao? Saan po napupunta? Or sinustore? Parang ganun po. Saan po pumupunta? Saan napupunta yung blood after nilang i-donate? For example, nag-conduct tayo ng mobile blood donation activity. So yung blood po, yung dugo natin, sinustore po namin sa Philippine Red Cross po na cold storage po. So nakastore po yan siya. Chine-check po na tama po yung temperature ng storage, yung refrigerator ba or ng room po. And then, yun lang po ba? Storage pa lang po ba? Or yes, yung samples, kumukuha po tayo ng samples ng blood units po natin. And siniscreen po yan kasi for 5 serological tests. Yung 5 sakit po na HIV, hepatitis B, hepatitis C, syphilis, and malaria. So yun po yung 5 sakit na tinetest natin sa ating blood units before po natin pwedeng sabihin na pwedeng ibigay sa mga nangangailangang pasyente. Pag sa 5 sakit po na yun, kahit may isa po doon na nag-reactive tayo or in layman's term kasi po ang pagkakaintindi nila is positive na kaagad. Although it's just reactive pa lang po kasi screening test pa lang po yan. Kahit isang test pa lang po dyan, isang sakit po na nag-reactive, hindi na po pwedeng ibigay sa pasyente. Ayun. So talagang safe yung mga dugo na makukuha natin doon sa Philippine Red Cross. So at this point po, Doc, let us give the floor sa ating mga media partners to entertain their questions. And reminder lang po sa ating mga media friends to please state your name and your media entity before shooting the question. Check.
Arjun Gasis from Brigada Coronadal. Kay Ma'am Shirley, Ma'am, once na nag-positive siya, so hindi na siya magamit. Pero ano bang process natin? Ini-inform ba yung pasyente? And anong ginagawa dun sa pasyente? Undergo treatment or what? Opo. If ang donor po ay naging reactive sa isa o kahit ilan po doon na sa mga sakit na na-mention ko po, we call the donor kasi nga po nagbibigay rin naman po sila ng contact number nila, di ba po, sa interview. So we contact them and then pinapapunta po namin sa office and then kinakausap po namin, we inform them na meron pong naging reactive po sila doon sa kahit isang sakit lang po na yon. And then we recommend that they see a physician, a doctor, kasi we cannot diagnose naman po, di ba? Kasi screening test pa lang po yun. And then, the blood is ino-autoclave naman po before namin dinidiscard. And then, someone from the government is collecting it naman for proper disposal ng blood. Thank you. Siguro sa DOH, kay Ma'am, kay Doc Vina, Doc, kasi kami sa Brigada, meron kaming annual blood donation program. But then the problem is, yung minsan daw sa Red Cross, hindi tinatanggap yung blood or yung card na binibigay, hindi tinatanggap sa provincial hospital and other facilities. Yung problema kasi meron din kaming pasyente before na parang sa SPMC, yung blood from Red Cross hindi tinatanggap sa ibang hospital. Bakit po ganun? And ano pong reason kaya nun, Doc? Kung ginagawa ng DOH regarding that? As far as I know po, yung mga donated blood natin na pumupunta po sa Red Cross or sa other blood service facilities, tinatanggap naman po sa mga different hospitals natin. I think for example, for other hospitals natin, they have protocols din po na fina-follow with regards sa mga donations, mga blood donations galing sa mga ibang blood service facilities. But for our region, we have blood services networks po kasi. So, isang lead blood service facility and then meron siyang mga different na lead blood service facilities in the different hospitals natin. So, kung sino yung blood na available doon, yun yung nini-network to the different na available to the different facilities natin. But that's isa sa mga what we are conducting every year is we have zonal na blood services network meetings. So we discuss, nilalabas yung mga different mga issues at saka mga agreements doon as ways forward with regard sa pag-distribute natin ng blood. But with yung mga facilities natin actually they are not supposed to discriminate or hindi po they are not supposed to parang magpili kung saan na sa facility sila kukuha ng blood. It's just that they have protocols in place, especially yung mga donation cards na yun. Kaya ang ano kasi, Doc, parang sabi ng iba, hindi na sila magdo-donate. Like kung Red Cross initiated, ewan ko kay Ma'am Shirley, parang may mga ganun kasi. Kasi pag ma-admit sila sa provincial hospital, hindi man din tinatanggap o hindi ino-honor. Dapat doon ka talaga kunan ng dugo dun sa blood bank. Sa Red Cross, kung may, ano si, I think, ma'am, at clear that lang po, ma'am, no? Ang hindi tinatanggap is the blood donor's card. But the blood unit, tinatanggap naman po. I think kasi, just to be fair, Philippine Red Cross na blood donor's card is honored sa Philippine Red Cross chapters lang naman po all over the Philippines. Whereas yung blood donor's card naman po na binibigay ng South Cotabato Provincial Hospital, naturally, it will just be honored by South Cotabato Provincial Hospital alone. But the blood unit is tinatanggap naman po nila. Yung minention mo naman po, ma'am, kanina regarding sa SPMC, yung sa Davao po, meron yung sabi ni Dr. Ravina na they have their own protocol din po naman kasi sa hospital wherein if ang patient is sa kanila po na confine, syempre, yung blood unit should be coming from their blood bank din naman po. Unless wala po silang stock ng dugo, then they can accept blood units from other blood banks naman. Yes po, nagbibigay talaga kami ng blood donor's card doon po sa mga nag-donate successfully ng isang bag ng dugo. But in Philippine Red Cross South Cotabato chapter and sa GENSAR chapter po, nagpa-practice na po kami na we do not ask for a blood donor's card. Hindi na po kami naghanap ng
donor's card or donor replacement para lang, ano bang tawag dyan, para mapalitan yung blood unit na nakuha ng patient. Hindi na po kami naghanap. As long as may stock ng dugo, nagbibigay po kami. Next question po from our media partners. Yan, again, good morning po sa ating mga panelists. Ma'am, ang question ko po about Trista de Leomos from 107.3 Radyo Latigo FM. So ang question ko po sa Red Cross, kamusta na po yung monitoring natin and numbers ng mga storage natin ng blood natin sa blood bank natin, and ano po yung mga health benefits na makukuha pag mag-donate po tayo ng dugo? Thank you. Apo, thank you. But first of all po, what do you mean by monitoring? We monitor ang stock po ng dugo, the number of blood units. Opo. So, dun po sa pagmamonitor po ng stock ng blood is, dun po siya start sa pag-a-accept ng booking ng schedule for bloodletting activities. That's why, for example, nung last March po, marami po tayong blood donation activities. Halos everyday meron tayong 2 or 3 MBDs in a day po. So, ang ginagawa po namin, kinokontrol po namin, and actually that's my responsibility because I am the donor recruitment officer. Kinokontrol po namin yung pagbubook ng schedule. So, pag medyo puno na po yung week na yon, we ask the organizer, whether it be LGU or non-LGU po na organizer, to maybe move the schedule. Kasi pag ganun po na parang doon po sila lahat na dates or na week, parang marami po nag-oversupply po tayo ng blood. What will happen, yung blood po kasi mag-expire din naman po yan after 35 days. So masasayang lang din po. So what we do is we ask them to reschedule it doon po sa mga dates na walang masyadong bloodletting activities para at least evenly distributed po yung schedule. In effect, evenly distributed din po yung number ng blood supply natin sa blood bank. Yun po. And may I ask po, ano po yung second question ninyo? Health benefits, opo. Opo. The health benefits naman po para sa mga donors na regular na nagdo-donate ng blood. First of all po, ito testimony ng mga regular blood donors namin. Nagiging normal po yung blood pressure nila when they donate blood regularly. But aside from that, pag nagdo-donate po tayo ng blood, we lessen the risk of having heart diseases po. Kahit sakit sa atay, sakit sa kidney, nalalessen po natin yung risk doon. And if you don't know, habang nagdo-donate ng dugo, kahit konti lang po, we are burning kahit konting calories. Opo, opo. And then another benefit po for the donor is that, excuse me, pag nag-donate tayo ng isang bag ng dugo, that's 450 ml, nagre-replenish po kasi yung katawan natin. Since we're talking about the health benefits, can someone donate blood if nag-undergo po siya ng medication? In my knowledge po as medtech po, feeling ko mas masasagot po ito ni Doc Vina. Pero sa akin po kasi na in my knowledge, there are certain medications na ina-accept po natin na pwedeng mag-donate ng blood. Like for example, pero I think Dr. Vina can also add sa ibang medications. Yes po. With regards sa mga medications po na tinitake ng mga blood donors natin, there are certain medications na pag iniinom regularly ng isang pasyente or parang maintenance niya na we need to defer or parang ipagpaliban or delay muna yung pag-donate niya ng blood. For example, nagtitake si patient ng anticoagulants like aspirin. Kasi ang aspirin, ang mechanism of action niya is hindi na pinapa-thin, parang hindi niya pinipigilan niya pagpalapot ng dugo. So, for the donor, it would be a risk for bleeding, and for the blood na din, yung quality ng blood din. So, isa yun sa mga medications, mga common medications na pag tinitake ng patient, we need to defer. Some antibiotics like tetracycline, other antibiotics, may mga specific period sila na pag nakikita natin sa history ng patient na umiinom sila, we need to defer or delay muna. So, it depends on the medication kung ilan yung interval
ng pag-defer natin with the blood donation. But yung mga maintenance medications natin like antihypertensives, antidiabetics, common, yung mga iba common doon, wala naman siyang contraindication sa blood donation. Right. Thank you po, Doc. Next question po. Good morning once again. RJ Umaga Fred from Good Vibes 90.5. Ang question ko lang po dun sa Red Cross, ma'am. Kasi may katulad sa amin sa mga station, ang other services na binibigay po namin sa public is blood donation. Ang process po ba doon, ma'am, paano po mag-request? And then, for the information of everybody sa hindi pa po nakakandak, paano po mag-request ng schedule kung pwede ba sila mag-conduct ng blood donation? And may calendar po ba si Red Cross kung saan lang siya pwede na mag-conduct ng blood donation ang isang association or agency? Thank you. Opo. For the request po ng pag-conduct ng blood donation activity, mag-send lang po ng letter sa amin. Kung gusto po ninyo, bigyan ko po kayo mamaya ng email address po namin and kung kanino po i-address ang letter. But basically po, you will have to contact me first. Ako po talaga because I am the one who is organizing lahat po ng schedule. Ang calendar po nasa akin po if you want to see it later. But ang schedule po is chine-check ko po kung meron nakabook and then I will inform you. Pero pag meron pong nakabook and then we think na kaya din naman po ng dalawang teams, ina-accept po namin. Ganun po. Pero pag sumusobra na po, wherein ang effect po nun mamaya, ang result will be oversupply of blood, then we ask you to reschedule it. Pero yun lang naman po, ang pinaka-basic po is to send a letter sa Philippine Red Cross South Cotabato Chapter and contact me po para sa pag-book natin, pagpili po ng dates doon. Sa calendar po, meron po kaming calendar ng bloodletting activity all throughout the year, although hindi po namin siya pinopost sa aming Facebook page. Alright po. Additional ko lang din po, ma'am, kasi doon sa do-donate po ng dugo, mga for the information of everybody, gaano po katagal yung span ng dugo na dinonate niya? Nasabi niyo kanila sa 3 months, na pwede po magamit ng isang pasyente. Okay, for whole blood po, yun po yung whole blood, yun po yung isang bag ng dugo na dinonate ninyo. And for red cells, yun po yung pack RBC. 35 days lang po kasi yan siya. After 35 days, it will expire. For plasma components naman po, yung fresh frozen plasma natin, it will depend on the storage kasi meron pong freezers na iba't iba yung temperature po. But for our freezer po, we store it sa ultra low freezer namin. So, hanggang 1 year po ang fresh frozen plasma. For the platelet concentrate, yun po yung dugo, yung component na binibigay natin usually sa mga patients with dengue fever and bleeding disorders. So, yun po, 5 days lang po. Kaya nga po baka magtataka kayo, minsan wala kaming stock ng platelets because, yun nga, very short po kasi ang lifespan niya, nasa 5 days lang po siya. Last na lang, ma'am. Ang previous kasi, kung magdo-donate ka ng dugo, binibigyan ka ng yung platinum card, gold, or bronze. Ngayon kasi hindi na siya honor. Wala nang card na binibigay si Red Cross, direct na siya sa hospital to Red Cross na lang yung transaction. I think that is the MAAB insurance natin na membership. For accident insurance kasi po yan. Wherein, pag yung cards po kasi na yun, depende po sa amount po na binayaran ninyo and that will also depend on how much will be covered sa hospitalization, medicine po ninyo, ganun po. So, yung MAAB po na card, you can directly go naman po sa office namin to inquire and register po. That's renewed annually. I'm not sure kasi hindi po ako aware na nagbibigay po ng MAAB noon after blood donation. Okay. Pero ngayon po, you can go directly na po talaga sa office and inquire. And if you are interested, pili na po kayo ng plan ninyo. Yun po yung plan eh. Kasi may bronze, may classic, may silver. May for senior, may for students, ganun po. And you will be covered for the whole year.
Magandang umaga po sa ating lahat. Dave Pestanyo po ng 1062 DXKI. Ma'am, maaari niyo po bang ipaliwanag ang kakulangan ng dugo dito sa Saxargen region? With regards po sa supply ng blood natin dito sa region, actually po for the past 3 years, we have reached po, actually we are above the 1% ng target population natin ng blood donation. So meron po kasi tayong uh, we try to reach the 1%, at least 1% po ng total population natin ay maging blood donors or makuna natin ng blood supply. So for 2024 po, we're actually at 1.70%. So that's about the target po natin na 1%. So actually, we have sufficient blood supply po natin dito sa region natin para sa mga patient and sa mga blood service facilities. But siguro po yung nanonotice natin ay mayroon tayong mga lean months. That's in the fourth quarter of the year, around mga December hanggang January to February, minsan maabot ng March. Those are months po kasi na most of the time, nakukulangan tayo ng blood supply kasi nga medyo mahina na din yung mga mobile blood donations na kinakandak natin. Kasi holidays, the Christmas season, at year-end, and sa mga local government units natin, yun din yung time na wala na din, gusto din yung budget natin for blood donations. But for our blood service facilities, yun po yung importance na strengthen yung ating blood services network or very strong yung ating network ng mga blood service facilities. Kasi in times po na kulang yung blood supply ng isang facility, ng isang hospital, pwede po sa mag-reach out sa ibang hospital na merong available na dugo. And hospital to hospital po yung communication. So pag kulang ako for example, ako isang hospital, kulang ako ng kailangan ko na dugo, pwede ako mag-reach out sa kabilang hospital. Ano yung available nila, kukunin ko muna. So that's why it's very important na we have a strong blood services network dito sa ating region. Thank you po. Additional question po. Alam naman po nating lahat na lahat ng uri ng dugo ay importante, pero ano po bang type ng dugo ang pinaka-in-demand or pinakakailangan dito sa ating rehiyon? If you mean po yung blood type natin, A, B, AB+. Actually po lahat po ng types ng dugo kinakailangan natin for our region. So for blood donors po, lahat po ng blood types natin, kinakailangan natin. But for yung component naman, yung whole blood, pack RBC, platelet concentrate, plasma, ang pinaka-common po na nire-request po ng mga hospital natin ay yung pack RBC, yung pulang dugo po. Kasi yun yung commonly na tinatransfuse or binibigay sa mga common diseases or common na mga sakit natin sa mga patients natin. Last and final question ko po, ma'am. Marami po tayong napapansin sa social media na nangangailangan ng dugo ang kanilang pamilya o kaanak. Ano po ba ang pinakamainam nilang gawin? Mag-post sa social media or diretsahang makipag-coordinate sa Red Cross or some other na mga nag-o-offer po ng dugo? Okay. We actually have a policy po na kung for example ang pasyente po ay nangangailangan ng dugo, kailangan sa facility po yung communication kasi nga iniiwasan natin na yung patient po yung maghahanap ng dugo. Dapat po, for example, ang pasyente ay naka-admit sa isang hospital, ang hospital po ang maghahanap ng dugo para sa patient. So, this is one of the main communication points na always naming dinidiscuss during our meeting sa mga blood service facilities natin, sa mga hospitals natin na we also need to educate ang mga patients natin, ang mga watchers natin na pag binigyan sila as well as yung mga health workers natin sa hospital, dapat alam nila ang protocol natin with regards sa blood products na pag binigyan si patient ng request ng blood, that request dapat si hospital ang maghahanap ng dugo, hindi si patient. Oo.
Yes po. Actually, that's one of the problems na dinidiscuss namin sa aming mga meetings. Kasi most of the time po, or sometimes, yung mga staff din ng hospitals, minsan hindi din sila alam sa mga policies natin na kailangan ang hospital ang maghahanap ng dugo. Or for example, ang isang patient sa isang hospital ay kailangan ng dugo, ah, dapat si hospital ang kukuha sa isang hospital, for example, or sa isang facility at hindi si patient ang magta-transact. So, if ganyan po, it's either baka po hindi alam ng facility or baka din po pagbigay sa patient ng blood request, hindi po na-explain adequately sa patient kung ano pong gagawin doon sa blood request. So, it's first is information dissemination within the facility and sa mga blood service facilities natin ng policies and also sa mga health workers natin. Yes po. Minsan din po due to the urgency of the situation. Parang yan po, yung mga watchers na din po yung naghahanap. But yung po yung ice box, hindi na po siya, it's strongly discouraged po kasi hindi po siya yung tamang transport box or transport mechanism para sa mga dugo natin. Ayun. Yes po. Next question, sir. Al Sol from People's Chronicle and Radyo Bandera. Ang tanong ko po ma'am, meron po ba tayong contingency plan in case na sa mga malalaking pangyayari like the occurrence of yung tinatawag na the big one, meron po ba tayong enough supply ng dugo kung sakaling maganap ang mga pangyayaring ito? For our region po, actually, not only for our region, but on a national level po, we have the daily blood inventory. So lahat po ng mga facilities natin, daily po, naglalagay po sila kung ano yung available nila na blood. And that's the basis po, tinitingnan po yan from one region to another. Minsan po kasi yung pagsusupply ng dugo, for example, sa the region nangangailangan sila ng dugo, and tayo po dito sa Region 12 ay marami tayong supply ng dugo. We can actually supply them that blood to them po. So, we have the interregional communications as well as the network po within the region natin para malaman natin real time kung ilan yung supply natin ng dugo. So that's very helpful po para in cases ng mga emergencies or mga disasters po natin. Yung diabetic patient ba at saka yung patient with hypertension can no longer donate blood. Yun ba ang ibig sabihin kanina, yung diabetic and hypertension patients, patients with hypertension, hindi na makapag-donate ng dugo. Sa mga hypertensive patients po, for example, kasi minsan isa sa mga reasons bakit hindi sila nakaka-donate ng dugo kasi mataas po yung BP nila. So, yung mga patients natin na may mga sakit po like diabetes, hypertension, bago po sila makapag-donate ng dugo, dumadaan po muna sila sa donor assessment. So, doon po tinitingnan ng medical officer kung pwede sila makapag-donate ng dugo or hindi. But kung meron ka mang sakit na diabetes or hypertension, it does not mean po na diretso hindi ka na talaga makadonate. It's just that doon sa assessment natin, pag meron pong isa doon na makikita na may contraindication ka sa pag-donate ng dugo, hindi ka po muna makakapag-donate. Dagdag ko lang po, Doc. It's a personal question. How true is it na kapag may tattoo ka po, hindi ka na pwedeng mag-donate? Sa mga may tattoo po, meron po kasing deferral na period din po. Kung ilang months ka bago ka makapag-donate ng dugo. So kung bago fresh pa po yung tattoo ninyo, minsan po hindi din na-defer din po. And also ina-assess din po ng
donor recruitment teams natin kung yung method po or kung saan ka po nagpatato. Kasi minsan po, isa yun sa mga tinitingnan kung for example, yung areas ng mga donors natin na nagpatato sila ay hindi sumusunod sa mga hygiene protocol. So baka isa yun sa mga reasons bakit nade-defer yung pag-donate. So ayun. Thank you so much po, Doc, no, for enlightening us. Doc, sa isang upuan po, for example, magdo-donate ka ng dugo, gaano po kadami ang nakukuhang dugo or yun po, yung exact na pwedeng ikunin sa isang tao? Yes po, ang isang bag po ng blood is 450 ml. So at least 450 ml yung Oh, so kinukuha sa isang sitting, sa isang blood donation. do we have additional questions? All right. Hi po, I'm Jay Dolores from 102.9 na Radyo Sensero Coronadal. And ask lang po ako, no, sa mga baguhan po na gusto mag-donate ng dugo, ano pong requirements and sagot po ba ng DOH ang pag-check up before po siya ma-proceed sa blood donor? Doon po sa kung sagot ng DOH, yung mga assessment po bago maka-donate or mga donor assessment natin, it's free po, wala po siyang bayad. Even the blood donation itself, libre po siya. So wala pong binabayaran ang pagdo-donate. Oo. So hindi po tayo nagbibigay ng monetary payment doon sa mga blood donors, and yung mga blood donors natin, hindi din po sila nagbibigay ng bayad doon sa mga teams natin na nagkakandak ng blood donation. So, lahat po yun free. Opo. So, yung mga requirements para makapag-donate. So, basically po dapat una-una healthy ka. Oo. So, lahat po healthy ka. At least 8 hours of sleep bago mag-donate on the day before the donation. And tama po yung kain natin. Oo. Nakakain tayo bago mag-donate. So, yun yung mga basic requirements natin bago mag-donate tayo ng dugo. But pagdating po natin, for example, doon sa area kung saan ka magdo-donate, lahat po ng mga blood donors natin ay dadaan po sa assessment. Good morning, ma'am. Ma'am, during sa ano, so yung sa ano ma'am, sa blood, after the blood extraction po, how many days ba or how many hours na yung blood na para sa blood transfusion po sa isang pasyente? May number of hours ba na ano yun? Yung sa dugo magagamit natin. Yung mga dugo po kasi na kino-collect from blood donors, it will undergo po rigorous testing. So may screening po siya. And for our blood centers po, yung mga lalaki po nating blood centers, they undergo another screening po, the NAAT screening para po sa mga transfusion transmissible infections natin. Yung na-mention po ni ma'am kanina, yung mga HIV, hepatitis B, hepatitis C. So wala po siya actually minimum number of hours or number of hours na ma-determine natin na itong blood ay kailangan na i-transfuse. So dapat ang dugo bago ma-transfuse or bago maging available po, kailangan siya naka-undergo ng lahat ng testing to ensure na safe po yung dugo natin, yung product natin. Confirm lang, ma'am. It is true na bawal talaga mag-donate ng dugo pag nakainom ka or after nakainom ng mga alcoholic. Bawal mag-donate ng dugo po. Okay. For chronic alcoholics po, nade-defer po talaga sila. So, permanent deferral. But yung mga nakainom lang po ng hindi po, occasional drinkers, at least 12 to 24 hours bago tayo makadonate ng dugo. Ano pa ba yung mga ipinagbabawal na mag-donate ng dugo? Yung mga gawain na bawal muna mag-donate ng dugo, kailangan you need to ano ng ilang oras, ilang days before mag-donate ng dugo. Yung mga bawal pa po na dapat gawin ng isang blood donor po. Yan po kasi sir is depende po sa kung anong activities ninyo before kayo nag-donate ng dugo.
And depende rin po sa well-being ninyo, yung health po ninyo. Opo. Kasi nga po, remind ko lang po kayo, pag nagdo-donate ng dugo, number one po na tinatanong sa inyo during the interview is if you feel well, healthy, if you feel well and healthy today. So, dun pa lang po, pag feeling nyo meron ng problema like may sipon kayo or may trangkaso or may lagnat or nahihilo, then you don't feel well actually during that day or you don't feel healthy. So, hindi po talaga kayo pwede. That's temporarily deferred. Ibig sabihin, pansamantalang madidelay yung pag-donate ninyo ng dugo. Pwede nating schedule the next time na you feel healthy na talaga, you feel well. Pero meron din naman pong mga cases tayo na hindi na talaga pwedeng mag-donate ng dugo. For example, yun pong mga blood donors natin na merong sakit sa puso, hindi na po talaga pwedeng mag-donate yon ng dugo. Permanently deferred na po talaga yun. Last tanong, ma'am. Ma'am, ano po yung ideal talaga na you need to ano sa mag-donate ng dugo? O how many months po, di ba nag-donate ka ngayon? So after that, ilang months ka naman bago ka mag-donate? Opo, as I have mentioned earlier, after po kayo nakapag-donate ngayon, you have to wait for 3 months na naman po. For first-time donors, pwede po na gawin ninyong after 3 months, gusto ninyo mag-donate, pwede po kayo magbigay ng kahit allowance na 1 week po, just to be sure na talagang ready na po yung body ninyo na mag-donate ng blood. Ma'am, pila na gani ka mga LGUs diri sa South Cotabato tong may MOA ka mo para sa free blood processing, yung para sa Blood Samaritan Program? Okay po. Para sa hindi pa po nakakaalam, yun nga po, when we donate blood, libre po yun for free. And pag kumukuha po tayo ng dugo sa kahit saan pong blood bank, libre po talaga ang dugo. Hindi po for sale ang dugo. Ang binabayaran po natin is the blood processing fee. Bakit merong blood processing fee? Kasi nga, we pay for the reagents, yung mga reagents na ginagamit natin para i-test yung dugo. First, sa pag-blood type pa lang po ng dugo, pag-test for the hemoglobin ng donor. At yung blood units po na minention ko kanina na tinetest for serological tests, yung screening po. Tsaka yung minention ni doktora na NAT testing po. Yun po. So, din po yung mga binabayaran natin. Not to mention yung mga manpower po natin na sinusweldohan din po ng institution para po mag-process ng dugo natin. But the blood itself is free po talaga. For the province of South Cotabato naman po, yung mga municipalities na meron pong MOA with Red Cross, they have the Blood Samaritan program intended for the blood processing fee po ng mga constituents nila. So yung mga municipalities po na meron ng MOA with Philippine Red Cross are Coronadal City, Pulomolok, Tupi, Nurala, Surala, Tiboli. Yun po sila. Ibig sabihin, pag merong MOA po with Philippine Red Cross, yung blood processing fee po na kailangang bayaran ng client natin, sinushoulder na po ng LGU. Example, yung Coronadal City, ang pag kailangan po ng client ng dugo, what they do is, present lang po yung blood request sa amin, and then we give blood na po as long as meron kaming supply. What they will provide are the barangay certificate po ng patient, just a proof na resident po siya ng barangay na yon, and a valid ID. Opo. But what we practice as of last month na po nag-start, no? Kasi nga yung sinabi ni ni Dr. Vina na facility to facility kasi dapat ang transaction natin when it comes to blood. Yung ginagawa po is doon na po nila sinasubmit ng mga clients ang requirements sa hospital na merong stock ng dugo kung saan po sila kukuha. And then yung hospital na po yung magpo-provide ng dugo. And then what we do is we replace them. Kasi po, Philippine Red Cross, we augment blood to different hospitals in the province. Ibig sabihin, nung po-provide, nang supply po kami ng blood, is either kami po yung nagde-deliver ng dugo sa hospital or yung hospital yung kumukuha ng dugo sa amin in bulk po. Like for example, 5 units ng type A, 5 units ng type O, ganun po. And then pag nangangailangan yung pasyente na na-confine sa hospital nila, doon na lang po sila kukuha sa hospital. Example po ng hospital is sa Pulomolok, yung Pulomolok General Hospital. So, constituents of Pulomolok who are confined sa
hospitals within Polomolok can get blood from PGH. And then they can submit the requirements sa PGH na rin po. And then the PGH will give blood to them. Pag wala na pong supply si PGH, they will contact us to deliver naman po kami ng dugo. Ganun kadali po. So that yun po yung kailangan nating ma-achieve na easy access sa blood na hindi na mahihirapan ng ating recipients na kumuha ng dugo. So facility to facility talaga yung That process. should be it nga naman talaga, ma'am, no? Pero sa ngayon, sabi rin ni Doc, parang hindi talaga yan maiiwasan. Meron yung yung urgency ng situation, parang feeling nila kailangan talaga ng dugo ng kamag-anak nila or kapamilya nila, then they do they have that feeling of responsibility na sila na lang talaga yung magse-secure ng blood instead of the facility, instead of the hospital. Do we have questions left? Sir? Yes po, Nico Solano from NDBT. Question sa DOH. May mga cases po na binibenta talaga yung dugo, especially urgent at rare yung dugong hinahanap. Ask ko lang po if may penalties if ever na ma-report tong mga ganitong cases. Okay. If you have cases po na binibenta po yung dugo or na confirm po na binibenta, please do tell us po para po we can investigate this one bago po tayo magbigay ng sanctions or ma-heads up po natin sila. But kaya po we have this advocacy awareness campaigns po natin para po malaman talaga ng lahat ng tao na blood donation, the blood itself is free. So, iniiwasan po natin kasi with the National Voluntary Blood Services Program, masalimuot na po yung pinagdaanan nito na para lang po to ensure na yung dugo natin ay free. So, hindi po talaga siya pwede na ibenta. Oo. Even yung mga, ngayon po, iniiwasan din po natin yung replacement, yung family replacement. For example, ang pasyente, meron siyang kamag-anak na yung kamag-anak ang mag-donate ng dugo para i-replace doon. We are trying to discourage that practice po kasi minsan doon po nanggagaling yung binabayaran yung relative para mag-donate ng dugo. When we have adequate supply ng dugo dito sa atin. So if you have reports on that po, please do inform us para din po ma-investigate natin yung matter na yan. But yun po, one of the points natin sa mga campaigns natin is to let the public know, to let everyone know that blood donation po is free po talaga. Another po, requirements po every barangay na 1% of their population is to donate. So, ask ko lang po here in region o in particular sa South Cotabato, if na-comply po yung every barangay, nakapag-donate po ba ng 1% na kanilang population? For South Cotabato po, as far as I know, most of the barangays po, hindi ko po kasi nadala yung the nitty-gritty, yung specific data. But as far as I know po, most of the barangays po have achieved po yung target natin na 1%. Even for the different provinces natin. Kasi kasali po kasi yun sa LGU Health Scorecard nila. So kaya po, yung mga municipal tsaka provincial blood program coordinators natin, meron po kasi yun per munisipyo tsaka per province. They really strive po na maabot and malampas po yung target natin na donation rate. Alright. Yes. May additional question pa po ba? Okay. Yes, sir. Del Banjula po of RMN Coronadal. Siguro sa Red Cross, ma'am. Na-mention kasi ng DOH, ma'am, na usually nangyayari yung urgency sa hospital. That's why na parang hindi na nagpupunta sa Red Cross at magkuha ng dugo yung mga patient. Parang nag-online sila na mangita sila sa dugo. So wala po ba tayong mga storage na ilalagay sa kada hospital? Wala po ba tayong plano na lagyan natin ng mga storage para doon na lang ilagay yung mga dugo in case na may mangyari na kailangan nila ng dugo, andyan na para hindi na magkaroon ng emergency. Opo, yun po yung na-mention ko kanina na nag-augment po yung Philippine Red Cross. That means nag-hub po. So, ang nangyayari po is the hospital will inform us kung kailangan po nila ng blood.
And then yun po yung i-prepare namin and ihahatid, i-deliver sa hospital or maybe pwede rin po yung hospital ang kukuha ng blood sa amin. Yun po. But for ano pong hospital ang tinatanong ninyo? Kasi for the whole province of South Cotabato, lahat po ng hospitals, nag-hub po kami. Ibig sabihin, nagsusupply po talaga kami ng blood sa lahat ng hospitals in South Cotabato. Naman po ba yun ino-offer ma'am ng mga hospitals ma'am doon sa mga patient na nangangailangan ng dugo? Ano po yun? Paulit po. Ino-offer po ba agad ng mga hospital doon sa mga patient na nangangailangan ng dugo? Actually, din po sa mga partner hospitals namin, ino-offer po talaga nila yun kasi wala naman po silang sariling supply ng dugo. That's why, yun nga po, nag-hub sila sa amin. But for other hospitals po, like for example, yung DAP-MC, yung Pingoy po, they have their own blood bank. So they can cater to walk-in blood donors or yung mga patient direct po, doktora na donors. And then, yun po yung ino-offer nila sa patient po nila. And if wala po silang supply, then that's the time po na mag-a-ask po sila sa amin to supply them. Thank you so much. So I think wala na po tayong katanungan. We will cater one last question po. All right. Yes, sir. Tanong ko lang po ma'am, based on my own experience. Sa radio station kasi may pumupunta humingi ng tulong for blood donation. May nag-respond naman at instead of blood extraction, ang ginagawa nila magdala sila ng donation card, no? Yung blood donation cards. Pinuntahan ko yung yung PNRC ng Jensan. Binigay ko yung donation card pero naghingi pa rin sila ng replacement na pasyente. Although nangyari ito matagal na, tama ba itong practice na ito? Or kasi ano talaga, naghingi talaga sila ng replacement na may dalaking tao rin ah, kahit na may card ka na ibinigay sa kanila. Actually po sir kasi nga, DOH po, binabawal po talaga ng DOH na mag-ask ng replacement, whether it be donor talaga yung tao or yung card. Pero that's true po. Nangyayari po talaga yan, not only in GenSAR chapter po, pero nationwide po, nangyayari po yan and not only Philippine Red Cross, kahit ibang blood banks po. Nangyayari po yan na they are asking for blood donor's card or donor replacement. Yun po. Pero sa ngayon po, because we had our zonal meeting din po with Doktora a few months ago. So, dun ko po rin nalaman na hindi lang po pala PRC South Cotabato ang nagpa-practice na hindi na naghahanap ng donor's card. Pati na rin po si Philippine Red Cross GenSAR chapter, hindi na po nila yan pinapractice ang pag-ask or paghanap ng blood donor's card. So as long as they have supply ng dugo, they cater to the client or the hospital. Alright, let's wrap up po. Thank you so much sa ating mga media partners for your very active participation sa ating discussion. And of course, maraming salamat po sa ating resource person ngayong umaga, Doktora Vina Fasinabaw and Ma'am Shirley. Last message niyo po para sa ating mga manonood, may mga panawagan po tayo at mensahe na rin po sa mga taong magdodonate ng dugo. Okay, so actually po every year, every June 14 po of the year, we celebrate po the World Blood Donors Day celebration. So it's an advocacy po to encourage everyone na lahat po tayo mag-donate ng dugo. So lahat po tayo, we ask everyone to participate in this advocacy and to spread awareness po ng benefits ng blood donation and also the message, the key message natin na ang pagdo-donate po ng dugo ay beneficial sa atin at also it is a life-saving measure po sa ating lahat. So let's help everyone by donating blood po. Ma'am Shirley, your closing statement po. Yes po. So as Doktora has mentioned, let us work hand in hand po. I am parang dream ko rin po naman no
but we have a harmonious relationship when it comes to blood. So let's work hand in hand po to sustain the supply of blood in the province and in the region. So if you really want to donate blood and save not only one, but 2 to 3 lives po talagang masasave natin in just one blood donation. If you really want to donate, you can also contact naman po DOH, CHD, SOC Sergeant po, Philippine Red Cross, or any blood bank facility na malapit po sa inyo. So, let's work in hand po, sustain the blood supply in the region. Thank you po. Alright, once again, ating palakpakan ang ating guest today, Dr. Vina Pasinabaw, Medical Officer 4 of DOH-CHD at Donor Recruitment Officer ng Philippine Red Cross South Cotabato Chapter, Ma'am Shirley May Estante. Thank you so much po sa very informative na discussion and for sharing the important information about blood donation. Once again po, ako si Aurea Marie Belhera ng Philippine Information Agency SOC Sargen. Hanggang sa muli at magandang umaga, Healthy Pilipinas!